So ngayon, balik tayo. Kung sakasakali sir, yung pinakita mo na yan, kapag pinilit natin sa kalahati ng talagang sa gusto mo, imaginein mo, yung katawan niya magiging ganito. Ang pagbabasihan natin ng sukat, yung lapad nung pakpak. Tama? Kasi hindi mo pwede malapad yung pakpak tapos yung katawan, punggok. Ang pinakamagandang setup dito, kung ano yung kayang ibigay ni pakpak, yun ang ibibigay mo nung ito naman yung ibibigay. Kasi ito, kuha ko ng demo natin ng ruler and then marker. Imagine mo to sir ha. Ito yung ating bond paper, no? Pag ito yung wingspan, ginanon natin, nasa siya? Oo, dito na halos. Opo. So ngayon po, dahil nandiyan siya, ito naman po yung body ng ating dragon. Yan. Tama? So ganyan po yung mangyayari. Ngayon naman po, dito natin ilalapat yan para kahit paano maganda yung lapat ng pakpak sa ibabaw. Oo, yan. Dito yan. Para kung sakasakali yung dragon, nandirito. Tapos meron pa kasi yung papaano. Di ba kasi usually sa highlights, puti, di ba? Tapos ito, parang gusto ko siya isama sa highlights. Dito sa dragon? Hindi ko alam kung saan pwede siya ilagay. Sa ibang parte na lang. Ngayon kung isisingin kasi natin yan doon, sir, obligado, bibigyan mo ng space yan. Na imbis na maangas, yun yung aalis ng angas na yun. Ah, okay. Sige. Yun yung pero bilang sabi ko lagi binabanggit sa video, no, na kung sakasakali ikaw yung may-ari ng tattoo at prepared mo talaga yan, akong artist, gagawin ko yan kasi gusto mo. Pero bilang artist, sasabihin ko hindi yan maganda. Decisionan mo ngayon yan kung okay ba sa trip mo talaga yan, di ilalagay natin yan. Good day mga pade at panibagong araw na naman. For this video mga bossing is meron po tayong dalawang kliyente ngayong araw. Para sa una nating project mga bossing ay dito meron po tayong half sleeve wrap around na oriental. Bali colored po ang gagawin natin dito mga bossing at dudugtungan po natin yung kanyang lumang tattoo. At para naman po doon sa isang client natin mga bossing is meron po siya doon custom design na geometric. Ang kwento po doon mga bossing is meron po talaga siyang dalawang araw na schedule sa atin mga bossing. Ang kaso nga lang po talaga mga bossing is hindi tayo nagkasunto doon sa schedule. Kaya napaaga po ang dating ng ating bossing from Singapore. Ngayon mga bossing, kinausap po natin yung ating bossing na doon sa kanyang unang session mga bossing, para hindi naman po masayang araw mga bossing, is kinausap natin siya kung okay lang ba na yung ating co-artist na yung gagawa para sa kanyang unang session. Dito kasi mga bossing, ang project ng ating bossing is meron po siyang dragon doon na naka-silhouette. Pero alam niyo po ba yung logo ng Mercury mga bossing? Yung alam niyo yung parang doon. Basta yun na yun. So ngayon mga bossing, yung po ipapagawa ng ating bossing pero silhouette lamang po. So hindi po masyadong ganun kakomplikado mga bossing yung project na ipapagawa ng ating bossing. Pero ang pinakamahirap dito ay yung pong geometric. Kaya doon po sa part ng unang video mga bossing is ipinapaliwanag natin doon sa ating bossing kung gaano ba kalaki dapat yung gagawin natin. Kasi ang gusto ng ating bossing ay ilagay po yung silhouette na yun sa gitna ng kanyang tuhod banda mga bossing. Tapos lalagyan natin ng geometric sa taas at sa baba. So yun po yung magiging pyesa ng ating bossing. Ang kaso nga lang po, gusto niya mga bossing is kalahati lamang po yung gagawin mga bossing. Kumbaga doon sa kalahating side ng kanyang hita mga bossing, doon lamang po ilalapat yung ating design. Ang kaso nga lang mga bossing, kapag sinunod kasi natin yon, ang mangyayari doon sa ating design mga bossing is pupunggok. Kaya pinaliwanag talaga natin na maigi doon sa ating bossing na kung maaari talaga is i-expand natin ng konti nang sa ganun kahit paano maging balance po yung pyesa gagawin natin. So yun po yung kwento doon sa unang video mga bossing at ang susunod ng kwento rito mga bossing ay tungkol na po doon sa ating second session. So ngayon mga bossing is balikan naman po natin yung ating project ngayong araw. At para po sa project natin ngayong araw mga bossing is meron po tayo rito oriental na colored mga bossing at half sleeve wrap around po ang gagawin natin. At ang karakter natin dito mga bossing is lalagyan natin siya ng hanyamas, tapos maglalagay tayo ng peony at lotus doon sa kanyang likuran na bahagi ng kanyang braso. Balik kukunin lamang natin ito ng isang session mga bossing, kasi mga bossing is pabalik na rin po ng ibang bansa yung ating client. At minsan naman po nating client mga bossing is nagbakasyon lamang po talaga rito sa Pilipinas para lamang po magpatato. Kaya talagang humihingi po ako ng dispensa mga bossing sa pangyayari. Kaso nga lang talaga mga bossing is hindi na lang talaga nagkasundo doon sa oras o
o doon sa schedule mga bossing. Pero sa ganitong pagkakataon mga bossing, buti na lang po talaga is nagtiwala naman po yung ating client doon sa ating co-artist mga bossing. Kaya talaga napakalaking bagay po mga bossing yung pagtitiwala na ibinibigay nyo sa amin. Kumbaga talaga iniingatan po namin yan mga bossing at talagang ginagawa namin yung aming best. Dito mga bossing, ang project natin ay oriental. So pag gumagawa tayo ng oriental mga bossing, is wala po itong pinagkaiba kapag tayo ay gumagawa ng mga neotrad na tattoo. Halimbawa na lang mga bossing, kung ang project natin ay puro may linya mga bossing, halimbawa image mga bossing, is ang gagawin natin dito is lilinyahan na natin lahat mga bossing, tapos lahat ng kulay itim dun mga bossing. Kung sakasakali meron po itong background mga bossing, ay kukunin na po natin. Nang sa ganun mga bossing, kapag tayo ay nagkulay, ay hindi na po mamamansyan yung ating mga kulay. So lahat po ng linya mga bossing ay kukunin na natin at lahat po ng kulay itim hanggat maaari mga bossing. Nang sa ganun nga po is pag naglagay tayo ng kulay ay tuloy-tuloy na. At sa pagkukulay naman mga bossing ay ganun din po. Kung ano po yung pinaka-dark mga bossing, yun naman po yung inuuna natin. Pero depende pa po yun mga bossing sa mga piyesang ginagawa natin. Ngayon naman po pag nagkukulay na tayo, ay sisimulan naman po natin sa taas. Halimbawa na naman po mga bossing, is tapos na po tayo maglinya. Ngayon po ang gagawin naman natin, kung dun sa linya mga bossing ay nagsimula tayo sa baba, pataas. Ngayon naman po pag nagkukulay tayo ay taas, pababa. Yes mga bossing. Nang sa ganun kapag tayo ay nagpupunas mga bossing, ay yung mga tintang sobra mga bossing ay hindi na dun mapupunta dun sa ating kinulayan kung sa baba tayo nagsimula. Kasi meron po talagang mga kulay mga bossing na napakadaling hawaan. Halimbawa na lamang po mga bossing, itong ating mga light color, kung sakasakaling gumagamit tayo ng dark color mga bossing, tapos pupunasan natin yun pababa at dumikit yun doon. Halimbawa na lang sa kulay dilaw mga bossing, is minsan po talagang napakahirap na pong tanggalin yung mga kulay na dumikit. Halimbawa na lang mga bossing, yung experience ko dyan kapag tayo ay naglalagay ng kulay dilaw at kapag ito ay nadaanan ng kulay green mga bossing, yun na nga nangyayari mga bossing. Imbis na kulay yellow talaga mga bossing ang mangyayari, nagiging kulay yellow green po ang nangyayari. Gawa nga po ng mancha ng pinunas kong kulay green doon sa kulay dilaw na napunta. Pero itong nabanggit ko mga bossing is diskarte ko lamang po talaga mga bossing kapag tayo ay nagkukulay na halimbawa na lang po ng mga oriental or neotrad na pyesa. Ngayon po mga bossing, kung sanay naman po kayo na magpupunas mga bossing ng palihis doon sa inyong nakulayan na, is okay din po yun mga bossing. Kumbaga kanya-kanya lamang po talaga ng diskarte. So sana po ay nakatulong po yung ating simpleng tip mga bossing ha, lalo na doon sa ating mga kaibigan na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo. So ito pala ating finished product mga boss, at total of 10 hours. O diba, grabe ang tibay ni sir. Ngayon naman tapos na tayo sa ating unang bossing. Ngayon naman po kinabukasan ay tatapusin na natin yung project natin dun sa ating bossing. Sa may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat!